Chapter 7. May pera ka diba? Pwede mong gamitin yun para mahanap mo kaagad siya. Iyon kung may concern ka pa sa kanya. Hindi na tayo magkaibigan. Matagal ko nang pinutol ang ugnayan natin. Kaya sana ito na ang huling pagkikita nating dalawa. Muling wika nito. Hindi ko na ito sinagot at laglag ang balikat na naglakad ako palabas ng kanyang opisina. Yes, I have money. Pwede kong gamitin yun para paimbestigahan ka, Lorenzo. Huwag mo lang tangkain na tuluyang agawin siya sa akin. Sisiguraduhin ko na may paglalagyan ka kapag malaman ko na muli mong kukunin ang minsan ng naging akin. Naglalaro sa aking isipan habang naglakad palayo sa opisina nito. Bumalik ako sa room ni Lola. Naabutan ko na sinusuri na ng isang doktor si Lola. Siguro ito si Dr. Santos na nabanggit ni Lorenzo kanina. Tahimik akong naupo sa sofa habang hinihintay na matapos nito ang ginagawang pagsusuri. Muling lumipad ang isip ko kay Ashley. Alam kong wala akong matinong sagot na makukuha kay Lorenzo, pero gagawin ko ang lahat para muli siyang matagpuan. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Aaminin ko man o hindi, pinagsisihan ko ang mga nagawa kong kasalanan dito. Gusto kong makabawi sa lahat ng pagkakamali na nagawa ko. Ngayon ko lang na-realize na napakalaki ko palang gago. Nagpadalos-dalos ako ng desisyon at naging bulag ako at manhid sa posible niyang maramdaman kapag makita niyang magkasama kami ni Ingrid. Si Ingrid kasalanan niyang lahat ito. Kung hindi sana siya nagbalik, masaya pa sana kaming nagsasama ni Ashley. Hindi sana mangyayari ang ganito kalaking gulo. Sir, maayos na po ang kalagayan ng lola mo. Hihintayin lang natin na maghilom ng kaunti ang kanyang sugat sa ulo at pwede na po siyang lumabas ng hospital. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang marinig kong nagsalita ang doktor na tumitingin kay Lola. Tulala akong tumitig dito sabay tango. Gagamutin ko na din po ang sugat sa noo mo, sir. Baka maimpeksyon iyan kung hindi malagyan ng benda. Muling wika nito. Agad kong kinapa ang noo ko. Hindi ko man lang namalaya na napuruhan pala ako ni Lorenzo sa bahaging iyon. Wala din akong nararamdamang sakit. Tumango na lang ako at hinayaan na ang doktor na gawin ang kanyang trabaho. Pagkatapos lagyan ng benda ang noo ko at gamutin ang ilang galos na natamo ko mula sa pakikipambuno kay Lorenzo ay agad nang nagpaalam ang doktor. Sumabay na din nito ang nurse na nagbabantay kay Lola kaya naiwan akong malungkot na nakatingin sa kawalan. Kumusta na kaya siya? Nasaan ka na, Ashley? Hindi ko maiwasang bulong. Ipinikit ko ang aking mga mata habang inaalala ang masasaya naming pagsasama. Ano naman itong ginawa mo? Bakit mo pa kasi pinatulan si Ryder? Pwede ka naman tumawag kaagad ng security para makaiwas ka sa kanya. Bakas ang inis sa boses ni Cheska habang sinasabi ang katagang iyon. May hawak itong ice pack at idinidiin sa nasaktan kong nanga. Napuruha ako sa bahaging iyon at buti na lang hindi ako naligasan ng ngipin. Kung hindi isusumpa ko talaga ang Ryder na iyon. Ayaw kong masabihinan akong duwag. Kaya sa kung anumang pagkakataon, hindi ko aatrasan ang gagong iyon. Nasapak niya na ako kaninang umaga at namimahasa na ang gagong iyon. Inis na sagot ko. Regarding kay Ashley, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Nasaan siya? Seryoso nitong tanong. Natigilan ako pagkatapos tumitig dito, nasa bahay. Kakausapin sana kita ngayon regarding sa kanya. Hindi ko siya pwedeng alagaan dahil sa sitwasyon ko ngayon. Alam kong hindi titigil si Ryder at pasusundan niya ako para lang matagpuan si Ashley. Alam kong nagdududa siya na may alam ako kung nasaan ang asawa niya. Hindi maganda ang lagay ni Ashley at kailangan niya ng doktor na tatutok sa kanya. Mikikiusap sana ako sa iyo, Cheska. Pwede bang ikaw na muna ang bahala sa kanya? Mahaba kong wika dito. Natigilan ito. Bakit hindi mo na lang siya ibalik sa asawa niya? Mukhang natuto na ng leksyon ang Ryder na iyon. Kahit anong mangyari, walang may ibang karapatan kay Ashley kundi ang asawa niya lang, sagot nito. Natitigilan ako. No, mas lalong masasaktan si Ashley kapag hayaan natin siyang bumalik kay Ryder. Walang ibang tutulong sa kanya kundi tayo lang. Puntahan mo siya sa bahay. Tingnan mo ang sitwasyon niya pagkatapos sabihin mo sa akin kung mali ba ang desisyon ko na tuluyan na siyang ilayo sa gagong Ryder na iyon, seryoso kong sagot dito. Halos 3 araw pa kaming nagtagal sa hospital nang magpasya si Dr. Santos na i-discharge na si Lola. Pwede na daw itong umuwi at sa bahay na lang ituloy ang pagpapagaling at pag-inom ng gamot nito.
Agad naman akong pumayag dahil sa 3 araw na iyon hindi ako umaalis sa tabi nito. Personal kong inaalagaan si Lola sa hospital at hindi na din muna ako pumapasok ng opisina. Kapag may mga importanteng papeles akong pipirmahan, dinadala ito ni Anthony sa hospital. Hanggat maari ayaw kong mawalay sa paningin ko si Lola. Malaki ang kasalanan ko dito at gusto kong makabawi. Sa 3 araw na iyon hindi na din nagpakita pa si Ingrid sa akin. Hindi man diretsang sinasabi ni Lola, alam kong may kinalaman ito sa pagkakalaglag ni Lola sa hagdan. Si Ingrid ang naabutan ko sa taas ng hagdan pagkalabas ko ng kwarto. Pagkatapos agad nitong sinabi sa akin na si Ashley ang may kagagawan kaya nahulog si Lola. Si Ashley, kumusta na kaya siya? May mga inutusan na akong mga tao na hanapin ito. Pero wala silang makuhang maayos na lead na magtuturo sa kinaroroonan ni Ashley. Pati si Lorenzo pinasubaybayan ko na din. Wala namang kaina-hinala sa kilos nito. Condo hospital lang daw ang ginagawa nito. Pinatingnan ko na din ang condo nito pero nag-iisa lang ito doon. Walang kahit ni isang bakas ni Ashley. Mukhang totoo ang sinabi ni Lorenzo na pagkatapos nitong palabasan ng kulungan si Ashley, hinayaan niya na itong lumayo. Mukhang pati ang prebensyang pinanggalingan ni Ashley ay kailangan ko ng ipasilip. Baka sakaling umuwi ito doon. Pagaling ko, pwede mo na akong ipaubaya sa home for the aged. Nagulat pa ako nang biglang nagsalita si Lola. Simula nang nalaman nito na ipinahuli ko sa mga pulis si Ashley ay hindi na ako nito kinakausap. Masama ang loob nito sa akin. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Aalagaan ko po kayo, sagot ko dito. Malungkot itong tumano sa kawalan. Kung may balak kang makasama si Ingrid sa iisang bubong, hindi matatahimik ang lahat. Ayaw ko sa babaeng iyon at mas gustuhin ko pang mamuhay ng mag-isa kaysa kasama kita, Ryder. Malungkot na sagot nito. Napansin ko din ang pamamasa ng gilid ng mga mata nito dahil sa pagpipigil na maiyak. Parang kinurot ang puso ko sa nakikitang paghihirap ng kalooban ni Lola. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi mangyayari iyon. Hayaan mo, gagawin ko ang lahat para muling bumalik si Ashley sa bahay, malumanay kong sagot. Hindi na nito napigilan pa ang pagtulo ng luha sa mga mata. Huwag mo nang pilitin pa ang sarili mo na sundin ang gusto ko, apo. Malaya ka nang makapagdesisyon sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Kung si Ingrid talaga ang gusto mo, hindi na kita pipigilan. Pero huwag mong asahan na makakasama mo pa ako. Mas gustuhin ko pang tumira sa home for the aged kaysa makasama ko sa iisang bubong ang babeng iyon. Malaki ang kasalanan niya sa akin at dahil gusto mo siya, palilipasin ko ang ginawa niyang kasalanan. Iisipin ko na lang na aksidente ang pagkakalaglag ko sa hagdan. Seryoso nitong sagot. Naitigilan ako. Alam kong may laman ang sinabing iyon ni Lola. Wala ngang kasalanan si Ashley sa mga nangyari. Nakaramdam ako ng matinding guilt. Pareho kaming tahimik habang binabaybay namin ang hallway ng hospital. Diretso kami sa parking at agad kaming sinalubong ng driver. Si Manong Rado. Kasama nito si Manang Lorna, ang matagal na naming kasambahay. Agad silang tumulong para maisakay namin sa sasakyan si Lola. Tahimik kaming lahat habang tinatahak namin pauwi ng bahay. Walang sino man ang gustong magsalita. Lahat nakikiramdam. Ipinikit ko ang aking mga mata. Parang ngayon pa lang naramdaman ng katawan ko ang matinding pagod. Ilang araw na akong walang matinong tulog at pakiramdam ko nang hihina ako. Mukhang kailangan ko ang mahabang pahinga para makabawi ng lakas. Pagdating ng bahay ay agad na nag-request si Lola na either echo na siya ng kwarto. Agad naman namin sinunod ang hiling nito. Hinalikan ko muna ito sa noo bago ko tuluyan itong iniwan sa pangangalaga ni Manang Lorna. Gusto kong matulog muna, tsaka ko na lang ulit kakausapin si Lola. Pagkatadating ko sa pintuan ng kwarto ay nagulat pa ako nang may nakita akong isang paper bag sa gilid nito. Nagtataka kong pinulot ito at tiningnan kung ano ang laman sa loob. Nagulat pa ako nang agad kong mapansin ang isang bag. Kilala ko kung kanino ito at walang iba kundi kay Ashley. Agad na bamaha ang hindi maipaliwanag na damdamin sa puso ko nang titigan ko ang paborito nitong bag. Naiwan po iyan ni Ma'am Ashley. Nakita ko lang po iyan sa ibaba ng hagdan kaya inilagay ko po dyan para makita nyo kaagad. Wika ni Manang Lorna. Tumitig ako dito tsaka tumango. Pagkatapos malungkot kong binuksan ang pintuan ng kwarto.
Agad na tumampad sa mga mata ko ang tahimik na kabuuan ng kwarto. Malungkot akong napangiti pagkatapos dahan-dahan akong naupo sa kama. Inilabas ko ang laman ng paper bag at nagulat pa ako sa mga nakita. Mga gamot ang laman. May ilang gatas din para sa pagbubuntis. Napakunot ang aking noo dahil sa mga nakita. Isang hinala ang nabuo sa aking isipan lalo na nang basahin ko ang nakasulat na description sa kahon ng gamot. Mga vitamins ito para sa pagbubuntis. Kung ganoon posibleng hindi pinalaglag ni Ashley ang bata sa kanyang sinapupunan. Hanggang ngayon dinadala pa rin niya ang aming baby. Hindi ko maiwasan na sumilay ang malungkot na ngiti sa labi ko. Para akong nauupos na kandila. Hindi ko maiwasan na tumulo ang aking luha. Kung hindi sana ako nagpapadalos-dalos ng desisyon, nandito sana si Ashley sa tabi ko ngayon. Kung kailan naman malapit na kaming magkaanak, nangyari naman ang bagay na ito. Hindi ko akalain na sa isang iglap bigla itong maglaho na parang bula. Hindi ko akalain na masasaktan ako ng ganito sa mga nangyari sa amin. Aaminin ko man o hindi, pero malaking bahagi ng pagkatao ko ang pakiramdam ko biglang nawala sa akin. Kasabay ng pagkawala ni Ashley ang hindi maipaliwanag na kalungkutan na sa kauna-unahang pagkakataon bigla kong naramdaman. Pakiramdam ko na wala ng saysay ang lahat sa akin. Unang beses kong naranasan ang ganitong klaseng pakiramdam. Hindi ko ito naranasan ng takasan ni Ingrid ang kasal namin. Oo, nasaktan ako noong mga panahon na iyon pero bakit mas masakit ang pakiramdam ko ngayon? Dahil ba natatakot ako na tuluyan na itong mawala sa akin? O natatakot ako sa kaalaman na magkakaanak na kami at posibleng habang buhay niya akong kamuhiin? Naikuyong ko ang aking mga kamao. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano mag-umpisa ulit sa buhay. Kung hindi lang siguro dahil kay Lola mas gusto ko na munang magmumok at hayaan na lumipas na muna ang mga araw. Gusto kong ito ng buong atensyon sa paghahanap kay Ashley. Gusto kong personal itong hanapin at humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan ko. Pero mukhang wala na itong balak pang bumalik. Mukhang pinagtatagwan niya na ako. Masakit, sobrang sakit. Kung ito man ang karma na tinatawag nila, mahirap harapin. Hindi ko alam kung paano malalagpasan ito. Ashley, kumusta ka? Tanong ni Doc. Cheska habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa kanyang inaalagaang pasyente. Ang bilis lumipas ng mga buwan. Malaki na ang tiyan nito at katulad noong mga nakalipas na araw hindi pa din ito nagsasalita. Magpakatatag ka. Malapit mo nang makita ang baby mo at hindi pwedeng ganyan ka. Muling wika nito. Hinawakan niya pa sa mukha si Ashley at tinitigan sa mga mata. Kausapin mo naman ko. Isa akong kaibigan at hindi kita sasaktan. Balita ko pinapahanap ka pa din daw ni Ryder, muling wika nito. Nagulat pa siya nang mapansin niyang biglang kumurap si Ashley pagkatapos tumitig sa kanya. Agad na nabuhayan ng loob si Doc Cheska. Masaya itong napangiti lalo na nang mapansin niyang nag-uunahan sa pagtulo ang luha sa mga mata nito. No, ayaw ko. Sasaktan niya ako ang baby namin, wika nito. Sa kauna-unahang pagkakataon bigla itong nagsalita. Walang pagsidlan ng tuwa naman ang nararamdaman ng mabait na doktora, huwag kang mag-alala. Hindi ka na niya mahanap pa. Gagawin namin ang lahat para maprotektahan ka. Sagot nito agad naman pinunasan ni Ashley ang kanyang luha at tinitigan si Doc Cheska. Sigurado ka, baka ibalik niya ako sa kulungan. Baka saktan niya ako pati na din ang baby namin. Ayaw ko na sa kanya. Masama siyang tao, muling wika ni Ashley na halata sa boses nito ang takot. Agad naman itong hinawakan ni Doc Cheska sa dalawang kamay at tinitigan. Hindi mangyayari iyon. Ipinapangako ko, gagawin namin ni Doc Lorenzo ang lahat, maprotektahan ka lang, kayo ng baby mo. Kaya ngayon pa lang magpalakas ka. Dapat ready ka sa nalalapit mong panganganak. Sagot nito. Hindi naman maiwasan ni Ashley na kapain nito ang malaking umbok ng kanyang tiyan. Pakiramdam ko galing ako sa mahimbing na pagtulog. Mas gusto ko ang nararamdamang kapayapaan ngayon. Malayo sa sakit at sama ng loob. Tinitigan ko ang kaharap ko. Hindi ko maiwasan na magtaka dahil si Doc Cheska ang kaharap ko. Ang huli kong natatandaan nasa loob ako ng presento. Ipinakulong ako ni Ryder sa kasalanang hindi ko ginawa. Muling nanariwa sa isip ko ang lahat. Halos gumuho ang lahat sa akin lalo na nang mapansin ko na mukhang tuluyan na silang nagsama ni Ingrid. Parang gusto ko na lang mamatay ng mga sandaling iyon.
Halos hindi maubos ang luha ko sa aking mga mata nang tuluyan na akong ipasok sa loob ng selda. Hindi man lang naisip ni Ryder na dinadala ko ang baby namin sa sinapupunan ko. Kung alam ko lang na mangyayari sa akin ang bagay na iyon, hindi na lang sana ako muling nagpakita pa sa kanya. Sana tuluyan na akong lumayo sa kanya at hayaan na lang silang magsama ni Ingrid. Hindi ko maiwasan na muling maisip si Lola Agatha. Kumusta na kaya siya? Sana ayos lang siya. Muling akong napukaw sa malalim na pag-iisip nang muling magsalita si Doc Cheska. Nandito ka sa bahay ni Lorenzo sa Mandaluyong. Ngayong maayos ka na, hintayin na lang natin na makapanganak ka dahil dadalhin ka namin sa Japan. Doon ka muna hanggang tuluyan kang gumaling mentally at emotionally. Agad na naputol ang iniisip ko nang muling nagsalita si Doc Cheska. Iginala ko ang paningin sa paligid. Nasa isang maluwang na silid ako. Malayo sa huling lugar na kinasadlakan ko. Kinapa ko ang aking tiyan at nagulat pa ako dahil malaki na ito. Nakatulog ba ako ng ilang buwan? Bakit biglang lumaki ang tiyan ko? Hindi ko maiwasan na tanong kay Doc Cheska. Muli itong napangiti. Ilang buwan kang wala sa sarili mo, Ash. Simula nang inilabas ka sa kulungan ng pinsan ko, hindi ka na nagsasalita. Nakatulala ka lang. Siguro masyado kang na-trauma sa mga nangyari sa iyo, sagot nito. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig dito. Wala akong matindaan sa lahat ng sinabi nito. Parang galing lang ako sa mahimbing na pagtulog. Malungkot akong tumitig sa kawalan at hindi ko maiwasan na mapangiti habang hinihimas ko ang aking tiyan. Kung ganoon malaki ang utang na loob ko sa kanila. Sila ang tumulong sa akin noong mga panahon na pakiramdam ko katapusan na ng mundo. Tahimik akong nakatitig sa kawalan. 7 years ang mabilis na lumipas pero hindi man lang nabawasan ang sakit ng kalooban na nararamdaman ko ngayon. Hindi ko akalain na kinaya kong harapin ang buhay na wala si Ashley. Tinanggap ko na sa sarili ko. Huli na nang na-realize ko kung gaano pala ito kahalaga sa akin. Kung kailan inamin ko na sa sarili ko na mahal ko na siya, tsaka naman siya naglaho na parang bula. Wala man lang siyang iniwan na kahit kaunting bakas. Personal ko na din pinuntahan ang probensyang pinaggalingan niya. Pero ayon sa mga napagtanungan ko, hindi nagagawi sa lugar nila si Ashley. Lumuwas daw ito ng Maynila pagkatapos makagraduate sa kursong accountancy at hindi pa umuwi. Mahirap nga hanapin ang isang taong ayaw magpahanap. Araw-araw akong nagdurusa sa ginawa ko dito. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi sana ako nagpadalos-dalos ng desisyon noon. Aminado akong kasalanan ko ang lahat. Walang ibang dapat sisihin sa mga nangyayari sa akin ngayon kundi sarili ko lang. Ipinagdarasal ko na lang na sana muling mag-cruise ang landas namin balang araw. Sa ngayon wala akong choice kundi ipagpatuloy ang buhay dahil nandyan pa si Lola na umaasa sa akin. Wala na akong balak pang tumingin sa ibang babae. Umaasa ako na magkikita pa din kami ni Ashley at maipagpatuloy ang naumpisahan na naming pagsasama. Wala kong pakialam kung gaano katagal iyon pero handa akong maghintay. Mama, napalingon ako sa sigaw na iyon. Nandito ako sa likod ng bahay at abala ako sa pagtipa sa aking laptop. Agad akong napalingon at unti-unting sumilay ang ngiti sa aking labi nang masilayan ko ang tumatakbo kong anak na si Charles Allen. Hindi ko naman maiwasan ang agad na mapatayo at salubungin ito. Umupo ako at inuunat ko ang dalawa kong kamay para yakin ito. Baby, wika ko at agad itong niyakap. Pinupog ko pa ng halik ang pisngi nito tsaka tinitigan ang kanyang mukha. How is your school, baby? Nakinig ka ba ng maayos kay teacher? Nakangiti kong tanong dito. Agad itong tumango. Yes, mama. Teacher said, very good daw ako. Nakangiti nitong sagot. Mabuti naman kung ganoon anak. Basta mag-aral ng mabuti ha. Sagot ko naman. Nakangiti itong tumango at hinawakan ako sa kamay. Papa Lorenzo said na magbabakasyon daw tayo sa Pilipinas after school year. Excited na ako, Maria. May mga Filipino classmates ako ang they said maganda daw sa Pinas, wika nito. Napangiti naman ako at muli itong tinitigan, yes pero ilang month lang tayo doon. Babalik din kaagad tayo dito sa Japan dahil nandito ang work ni mama, nakangiti kong sagot dito. Agad itong tumango. Pagkatapos ay tumitingala ito sa akin at matamis akong nginitian. Agad naman akong yumuko at pinanggigilan ang mukha nito. Ano nga ba ang nangyari bago ako napunta dito sa Japan?
Well, after kong naipanganak si Charles Allen agad na inayos ni Lorenzo at Cheska lahat ng mga travel documents ko. Hindi naman sila nahirapan dahil maraming koneksyon ang kanilang pamilya. Noong mga unang taon namin ni Baby Charles ay kasama ko pa si Cheska dito. Pero nang mapansin nito na maayos na ako ay nagpa siya itong muling bumalik ng Pilipinas para bumalik sa pagiging doktor doon. Maraming umaasang pasyente dito at hindi ito pwedeng magtagal dito sa Japan para samahan ako. 3 years old si Charles nang sinubukan kong mag-apply ng trabaho. Sakto naman nang nakapasok ako sa isang kilalang shipping company dito sa Japan. Malaki ang offer na sahod at sobra-sobra ito sa lahat ng pangangailangan namin ng anak ko. Wala namang problema dahil kasama ko naman si Yaya Saling. Siya ang nag-aalaga kay Charles kapag nasa trabaho ako. Malaki ang pasasalamat ko kay Lorenzo dahil hindi ako nito pinabayaan. Kahit abala ito sa Pilipinas hindi nito nakakalimutan na kumustahin kami dito sa Japan. Minsan ko na din nakilala ang mga magulang nito at katulad ni Lorenzo maayos ang pakikitungo nila sa akin. Akala pa nga nila anak si Lorenzo si Charles. Pero nang ipinaliwanag naman sa kanila ang sitwasyon ko naintindihan naman nila ang lahat. Gayunpaman hindi pa rin maiwasan na naging malapit ang loob nila sa anak kong si Charles. Hanggat maaari wala na sana akong plano pang bumalik ng Pilipinas. Pero muli kong naisip sila nanay at tatay. Matagal na panahon na din na hindi na ako nakauwi sa amin. Naputol na din ang communication ko sa kanila. Miss ko na sila at isa ito sa mga dahilan kaya pumayag akong bumalik ng Pilipinas. Kahit saglit lang. Mama, I said I am hungry na. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang muli kong narinig ang boses ni Charles. Nakatitig ito sa akin. Hindi ko maiwasan na mapailing dahil habang lumalaki nakukuha nito ang hitsura ng kanyang ama. Si Ryder James Sebastian, ang lalaking halos sumire ng buhay ko. Okay, nagluto kami kanina ni Nanay Saling ng favorite mo. Nakangiti kong wika dito. Agad na nanlaki ang mga mata nito dahil sa tuwa. Spaghetti and fried chicken. Excited na tanong nito. Natawa ako at hinayla na ito papasok sa loob ng bahay. Direko kami ng kitchen at kita ko ang tuwa sa kanyang mga mata nang tumampad sa harap nito paborito nitong pagkain. Wow! I love it! Bulalas pa nito. Natawa na lang ako. Pagkat pose ay sinalinan ko na ng pagkain ang kanyang pinggan, gusto mo bang sumama sa akin mamaya baby? Tanong ko dito habang pinagmamasdan itong kumakain. Saan tayo pupunta? Inosenteng tanong nito. Sandali akong nag-isip. Bibili ng pasalubong kina lola at lola mo. Pati na din kina tita at tito mo, sagot ko dito. Sandali itong nag-isip tsaka tumitig sa akin. Lola Arnulfo and Lola Susan. Tukoy nito sa mga magulang ni Lorenzo. Agad akong umiling. No, sa nanay at tatay ko. Makikilala mo na sila pag-uwi natin ng Pilipinas. Sagot ko dito nang hindi mapigilan ang mapaluha. Kung alam lang nito na ilang taon kong tiniis ang pagnanais na muli silang makita at makasama. Napansin ko naman ang pagtitig ng anak ko kaya agad kong pinunasan ang luha sa aking mga mata. Sure mommy, sasama po ako, nakangiti nitong sagot. Pero napansin ko ang pagtataka sa hitsura nito. Nagulat marahil ito sa pagluha ko. Gayunpaman hindi na ito nagtanong sa akin. Alam kong matalino ang anak ko at sa edad niyang ito ay advance na itong mag-isip. Isa pa nas-anay na din siguro ito na nakikita akong palaging umiiyak. Kahit anong gawin ko hindi ko talaga maiwasan na mapaluha. Lalo na kapag maalala ko ang masalimot kong mga pinagdaanan. Gayunpaman pinipilit kong maging matatag. Hindi ra sa sarili ko, kundi para sa anak ko. Mabilis na lumipas ang mga araw. Namalayan ko na lang nalulan na kami ng eroplano pauwi ng Pilipinas. Wala namang problema dahil nangako si Lorenzo na susunduan niya kami sa airport. Pagkalabas pa lang namin ng airport ay agad kong nakita ang nakangiting si Lorenzo. Nagulat pa ako nang biglang tumakbo dito si Charles habang sumisigaw ng Papa. Papa Lorenzo, I miss you so much. Wika pa nito sabay yakap dito. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng hiya dahil sa inasal ng anak ko. Mabilis na lumipas ang mga araw. Namalayan ko na lang nalulan na kami ng eroplano pauwi ng Pilipinas. Wala namang problema dahil nangako si Lorenzo na susunduan niya kami sa airport.
Pagkalabas pa lang namin ng airport ay agad kong nakita ang nakangiting si Lorenzo. Nagulat pa ako nang biglang tumakbo dito si Charles habang sumisigaw ng Papa. Papa Lorenzo, I miss you so much. Wika pa nito sabay yakap dito. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng hiya dahil sa inasal ng anak ko. I miss you too baby Charles, kumusta ang Japan? Nakangiti nitong sagot at agad na kinarga ang anak ko. Heyay nako, ibaba mo siya. Mabigat na ang batang iyan at ang hilig pa rin magpakarga. Wika ko nang makalapit ako sa kanila. Nakasunod naman sa akin ang nakangiting si Yaya Saling. Ngayong nandito kami sa Pilipinas, pansamantala muna itong uuwi sa bahay ni Lorenzo sa Mandaluyong. Kumusta ka na? Mukhang hiyang ka talaga sa Japan ah. Ang laki ng ipinagbago mo, nakangiti nitong wika sa akin. Hindi ko naman maiwasan na muling matawa. Para namang ngayon lang tayo ulit nagkita. Halos taon-taon kang nagbabakasyon doon at kung makapagsabi naman na malaki ang ipinagbago ko parang ngayon mo lang ako nakita sa loob ng 7 taon, reklamo ko dito. Napahalakhak naman ito sabay titig sa mukha ko. Hindi ko lang akalain na muli ka palang aapak ng Pilipinas Ash. Noon kasi halos isumpa mo ang bansang ito, sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na matawa. Depressed pa ako noon no. Puno pa ng sakit ang puso ko kaya nasabi ko ang bagay na iyon. Sagot ko naman. Napailing na lang ito at sinenyasan nito ang kasamang lalaki na kunin ang mga bagahe namin. Pagkatapos sumunod na kami dito at isa-isang ikinorga na ang aming mga dala sa kotse. Gusto sana nila mommy na sa bahay ka na muna dumireko. Miss na daw nila si Baby Charles, alam mo naman ang mga magulang ko, parang apo na ang turing nila sa anak mo. Nakangiting wika ni Lorenzo, hindi ko naman maiwasan na mapaisip. Pagkatapos ay agad akong umiling. Sa pagbalik na lang namin ng probensya kami dadalaw sa kanila Enzo. Maikli kong sagot dito, baka kasi madelay pa ang uwi namin ng probensya kung sa bahay pa nila kami didireko. Nakita ko kung gaano nila kagustang makasama si Charles. Palibas sa wala pa silang apo kaya halos ituring nilang kadugo ang anak ko. Okay sa kondo muna tayo. Bukas na lang kayo babiyahe pa uwing probensya. Mas maiging magpahinga muna kayong dalawa ni Charles dahil alam kong pagod kayo sa biyahe, wika nito. Agad naman akong tumango. Isa pa nag-iipon pa din ako ng lakas sa muling paghaharap namin ng mga magulang ko. Kumusta na kaya sila? Galit kaya sila sa akin? Hindi mo na kailangang samahan kami sa probensya Enzo. Kaya na namin mag-ina bamiyahe papunta doon, wika ko pagkadating namin ng kondo. Napansin ko kasi ang mga traveling bag sa sulok at mukhang ready nang samahan kami sa aming biyahe bukas. Nakapangako na ako sa iyo noon pa Ash. Sasamahan kita kahit saan ka magpunta kapag nandito ka na sa Pilipinas. Ito na din ang magiging bakasyon ko pagkatapos ng ilang taon na napagtatrabaho sa hospital. Nakapagpaalam na ako kina mommy at daddy at pumayag naman sila basta umattend daw kayo sa kanilang wedding anniversary. Nakangiti nitong wika. Wala na akong nagawa pa kundi tumango na lang. Alam kong hindi na magbabago pa ang isip ni Lorenzo. Hindi nagbago ang pagtrato nito sa paglipas ng taon. Hindi ako sinukuan at sinigurado nitong maayos ang kalagayan namin sa Japan. Hindi man ito ang personal na nag-alaga sa akin pero ramdam ko ang kanyang pakikisimpatya sa mga nangyari sa akin. Sinigurado din ito na maayos na ang aking kalusugan bago pinauwi ng Pilipinas si Doc. Cheska, malaki ang pasasalamat ko sa kanila dahil hanggang ngayon nandyan pa rin sila at lagi akong isinisingit sa kanilang schedule. Nagkaroon din ng father figure si Charles dahil kay Lorenzo. Mas higit pa sa isang anak ang turing nito sa anak ko na siyang labis kong ipinagpasalamat. Hindi ko maiwasang malungkot nang sumagi sa isip ko si Ryder. Kumusta na kaya siya? Siguro may mga anak na din sila ni Ingrid ngayon. Simula nang pinakulong ako nito noon hindi na ako nagtangkapang makibalita tungkol sa kanila. Gusto ko nang mag-move on at ayaw ko nang dagdagan ang sakit ng kalooban na nararanasan ko noon. Mabilis na lumipas ang oras. Namalayan ko na lang nasakay na kami ng sasakyan ni Lorenzo at tinatahak na namin ang daan pauwi ng probensya. Halos 5 oras din ang aming biyahe kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagod. Gayunpaman excited ako sa muling paghaharap namin ng pamilya ko. Nang makapasok kami sa barangay namin hindi ko maiwasan na mamangha sa aking nakikita ko.
Malaki na ang ipinagbago at sumabay din ang lugar namin sa pagbabago ng panahon. Halos wala na ang payak na pamumuhay ng Santa Ines. May mga nakikita na akong malalaking istruktura. Saan dito ang bahay niyo, Ash? Pukaw sa akin ni Lorenzo. Agad kong iginala ang tingin sa paligid. Sa laki ng ipinagbago ng lugar namin halos hindi ko na maalala ang daan papunta sa amin. Ihinto mo muna ang sasakyan sa tabi, Manong, agad na wika ko sa driver ni Lorenzo. Agad naman itong tumalima at kaagad akong bumaba nang makita ko ang babaeng naglalakad sa gilid ng kalaseda. Agad kong tinawag ang pangalan nito. Natalia, tawag ko. Agad itong lamingo sa akin at kita ko ang pagkagulat sa mukha nito nang titigan ako. Ate Ashley, tanong nito. Agad akong lumapit dito at niyakap ito. Ate, ikaw nga, wika nito kasabay ng pagiyak. Hindi ko naman mapigilan ang mapaiyak habang mahigpit ko itong niyakap. Bakit ngayon ka lang umuwi? Saan ka ba galing? Wika nito nang mahimasmasan ito. Kumalas pa ito sa akin at tinitigan ako sa mukha. I'm sorry. Mahabang kwento, maluha-luha kong sagot ko kay Natalia. Ang bunso kong kapatid. Kumusta na? Si nanay at tatay. Miss na miss ko na sila, miss na miss ko na kayo, wika ko habang humihikbi. Sa bahay na lang tayo mag-usap, ate. Kahit asensado na ang lugar natin, marami pa ring chismoso at simosa dito. Sagot nito, hindi ko naman maiwasan ang matawa. Pagkatapos ay niyaya ko na ito sa sasakyan para makilala din ito si Lorenzo pati na din ang kanyang pamangkin na si Charles. Diyos ko, Ashley anak, ikaw na ba iyan? Salamat sa Diyos at nagbalik ka na. Narinig kong sigaw ni Nanay Luz habang papasok kami ng bakuran. Hawak ko sa kanang kamay si Charles at agad ko itong nabitawan nang makita ko na nagmamadaling naglakad pasalubong sa amin si Nanay Luz habang nakasunod naman dito si Tatay Boyet. Nay, umiyak kong wika at agad na yamakap nang makalapit na ako sa kanya. Hindi ko mapigilan ang pag-uunahan sa pagpatak ang luha sa aking mga mata. Sobra ko silang na-miss. Anak, salamat sa Diyos at nandito ka na. Salamat at muli kang nagpakita sa amin, wika naman ni nanay habang umiiyak at naramdaman ko pa ang paghaplos nito sa likod ko. Sorry po, sorry. Wika ko dito. Naramdaman ko naman ang paglapit ni tatay kaya kumalas na muna ako dito at hinarap si tatay. Nakita ko ang kislap ng tuwa sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Hindi ko napigilan ang aking sarili at niyakap ko ito. Ilang ulit akong bamulong na taos pusong kapatawaran sa kanya. Anak, wala kang kasalanan. Ang importante, nandito ka na. Nagbalik ka na panganay ko. Wika nito at ramdam ko ang pagpipigil nito ng emosyon. Ilang minuto din akong umiyak sa balikat nito habang paulit-ulit na sinasambit ang katagang sorry. Nang mahimasmasan ay kusa na akong kumalas dito. Pagkatapos ay binalingan ko ang aking anak na si Charles pati na din si Lorenzo na tahimik lang na nakamasid sa amin. Napabilang naman ang atensyon nila nanay at tatay sa dalawa kong kasama kaya nilapitan ko ang aking anak. Nay, tay, gusto ko pong makilala nyo siya. Ang apo nyo. Si Charles Allen. Wika ko sa kabila ng paghikbit. Nakita ko pa ang pinaghalong pagkagulat at tuwa sa mga mata nila nanay at tatay at agad nilang nilapitan ang kanilang apo. Tumingin pa sa akin ang anak ko tsaka ako tumango. Agad naman itong lumapit kila nanay at tatay at nagmano. Nakita ko ang pagtulo ng luha sa mga mata ni tatay habang nakatitig kay Charles. May apo na kami. Diyos ko, ang gwapo ng apo ko. Sambit ni tatay at agad na kinarga si Charles. Lalo naman akong naluha sa ginawa ng ama ko. Naramdaman ko pa ang pag-akbay sa akin ni Lorenzo kaya nakangiti ko itong binalingan. Malaki ang utang na loob ko dito. Kung hindi sa kanya, hindi ko sana masisilayan ang masayang tagpo na ito. Tinulungan niya akong makabangon noon mula sa pagkakalugmok. Kaya habang buhay ko itong ipagpapasalamat sa kanya. Siya ba ang asawa mo, anak? Napukaw ako sa pag-iisip nang muli kong narinig ang boses ni nanay. Tumingin ako dito tsaka umiling. Si Lorenzo, nay. Isang mabait na kaibigan. Siya ang gumagabay palagi sa amin ni Charles. Nandyan siya kapag kailangan namin siya. Lorenzo, si nanay at tatay, sila ang isa sa mga dahilan kung bakit pinili kong bumalik ng Pilipinas, pagpapakilala ko sa kanila. Napansin ko ang pagtataka sa mukha ni nanay habang nakatitig kay Lorenzo, hindi siya ang tatay ng apo namin. Narinig kong tanong ni Tatay Boyet.
Nakangiti akong umiling. Ninong po siya ni Charles Tai. Isang kaibigan na handang protektahan kami kahit kanino. Sagot ko naman. Ikinagagalak ko po kayong makilala Tai, Nay. Ako po ang doktor at kaibigan ni Ashley, nakangiti nitong wika. Nanlaki ang mga mata ni nanay at muling bumaling sa akin. Doktor, bakit may sakit ba ang anak ko? Tanong ni nanay. Agad naman kaming umiling. Wala po, Nay. Ang ibig pong sabihin ni Lorenzo, doktor po siya at magkaibigan kami. Sagot ko. Agad naman itong napatango at binalingan ulit ang apo nito. Samantalang tahimik lang na nakamasid sa amin si Natalia. Ate, marami kang dapat na ipaliwanag sa amin. Saan ka ba nagpunta? Alam mo bang sobrang nag-alala kami sa iyo? Wika nito. Nakangiti ko naman itong binalingan. Mahabang story, Natalia. Pero hayaan mo, kapag may time ako ikikikwento ko sa inyo ang lahat. Siya nga pala, nasaan si Andrew? Tukoy ko sa isa ko pang kapatid. Nasa Dubai siya, ate. Doon na sila nakatira kasama ng kanyan asawa at anak. Sagot ni Natalia. Nagulat naman ako. Kung ganoon, kayong tatlo na lang ang nakatira dito sa bahay. Tanong ko at tiningnan ang two-story house namin. Katas ito sa 10 milyon na ibinayad sa akin noon ni Madam Agatha. Agad na tumanggo si Natalia. Oo, ate. Tiyak na matutuwa iyon kapag malaman niyang umuwi ka na, sagot nito. Pagkatapos ay napansin ko ang pagtitig nito kay Lorenzo. Ate, alam mo bang may mga kalalakihan na naghahanap sa iyo dito noon? Kaya nga sobrang nag-alala kami sa kalagayan mo. Akala talaga namin napahamak ka na, nagulat pa ako sa sinabing iyon ni Natalia. Napasulyap ako kay Lorenzo. Agad kong nakita ang pagseryoso ng mukha nito at tumitig kay Natalia. Bakit daw nila hinahanap si Ashley? At kailan iyon? Tanong nito. Sandaling nag-isip si Natalia bago sumagot. Actually, matagal na iyon. Mga 6 or 7 years na ang nakalipas. Kaya nga halos hindi kami makatulog nang mangyari iyon. Sinubukan din namin na lumuwas ng Manila para hanapin siya pero bigo kami. Ano ba ang nangyari? Bakit parang may sekreto kang tinatago sa amin, ate? Tanong nang nagtatakang si Natalia. Hindi ako nakaimik. Hey nako, tama na nga muna iyan. Pumasok na muna tayo sa loob para makakain na muna sila. Isa pa, alam kong pagod sila sa biyahe kaya tama na muna ang tanong na iyan, Natalia. Sabat naman ni nanay. Napansin marahil nito ang pag-aalangan sa mukha ko. Pagkatapos ay sinulyapan ko ang aking anak na tahimik lang habang nakahawak sa kamay ni tatay. Agad naman kaming pumasok sa loob ng bahay. Wala pa ring pinagbago sa loob nito. Kung ano ang iniwanan ko noon, ganoon pa rin hanggang ngayon. Uutusan ko ang caretaker natin sa nabili nating maliit na lupa sa bukid na magpadala ng mga native na manok dito sa bahay, anak, para naman may ulam kayo mamaya. Sa ngayon, pagpasensyahan nyo na muna kung anong meron dito sa ref, wika ni nanay habang binubuksan ang ref. Naglabas ito ng soft drinks at kakanin. Agad naman akong ngumiti. Huwag mo kaming alalahanin, Nay. Kumain na kami bago dumiretso dito sa lugar natin. Sagot ko naman at nagsalin ng tubig sa baso. Inabutan ko ng tubig si Lorenzo na agad naman nitong tinagap. Nagiging maayos naman ang aming pagbabakasayon sa Prebensya. Unti-unti kong ipinaliwanag kina nanay ang mga nangyari sa akin. Wala akong pinalagpas na kahit na isang detalye. Nakita ko pa kung paano sila nakikisimpatya sa naging kalagayan ko sa Manila. Sa mga kamay ni Ryder. Alam kong nagalit sila ng husto doon sa puntong ikinwento ko sa kanila na minsan na akong ipinakulong ng lalaking pinakasalan ko noon. Gayunpaman sinabi ko sa kanila na kalimutan na ang lahat. Matagal nang nangyari iyon at ayaw ko nang magkimkim ng puot sa puso ko. Baka nga nakalimutan na din ako ni Ryder kaya dapat lang na ibaon na sa limot ang lahat. Ang importante, masaya kami ngayon ng anak ko. Nakabalik na ako sa aking pamilya at ayos na iyon. Ang pogi niya, Tino. Hindi ko maiwasan na mapangiti nang marinig ko ang pabulong na wika ni Natalia. Nandito kami sa tabing dagat habang pinapanood namin ang naliligong si Charles at Lorenzo. Crush mo? Tanong ko. Agad kong napansin ang pamumulan ng pisngi nito. Pagkatapos ay umiling, huwag ka nang mag-deny. Alam kong unang kita mo palang kay Lorenzo crush mo na siya. Sagot ko naman sabay tawa, hanggang doon lang naman, Tay. Alam kong may gusto siya sa iyo dahil kitang-kita ko sa mga mata niya kapag tinitigan ka niya. Sagot nito. Natigilan naman ako. Hanggang kaibigan lang ang tingin ko sa kanya.
Isang mabuting kaibigan. Sa dinami-dami ng pinagdaanan ko, nandyan siya palagi sa tabi ko. Hindi niya ako iniiwan, sagot ko. Pagkatapos ay tumitig ako sa malayo. Mahal mo pa rin ba siya? Tanong nito. Agad naman napabilang ang tingin ko dito. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Sino? Tanong ko. Siya ang ama ni Charles, seryoso nitong tanong. Hindi ako nakaimik. Guwapo si Lorenzo, sa ilang araw na pananatili niyo dito sa probensya, napansin ko kung paano kayo alagaan ni Charles, kung hindi mo siya natutunang mahalin sa haba ng panahon na magkakakilala kayo, ibig lang sabihin noon na mahal mo pa rin ang ama ni Charles. Hanggang ngayon siya pa rin ang nagmamay-ari sa puso mo kaya walang sino man ang pwedeng pumasok dyan, mahaba nitong wika. Hindi ko naman mapigilan na mapakurap. Naitapat ko pa ang kanang kamay ko sa dibdib ko. Hanggang doon na lang kami Natalia. Kung may nararamdaman man ako sa kanya hanggang ngayon siguro hindi na maalis iyan. Malaking bahagi ng pagkatao ko ang ninakaw niya. Ama siya ni Charles kaya kahit anong gawin ko hindi siya maalis-alis sa isip ko. Malungkot kong sagot. Narinig ko ang marahan nitong pagbuntong hininga. Sayang sana kasama mo ako noong mga panahon na nagdusa ka sa kamay niya. Sana nadamayan man lang kita, malungkot nitong sagot. Agad ko naman itong hinawakan sa kamay. Sarili kong laban iyon Natalia. Nagpakasal ako sa kanya dahil sa 10 million. Kaya sakto lang din siguro nakabayaran iyon sa mga paghihirap ko sa kamay niya. At least ngayon, wala na tayong utang na loob sa kanya. Iniahon tayo ng perang iyon sa kahirapan. Ayaw ko nang magdamdam pa. Gusto ko nang kalimutan ang lahat, malungkot kong sagot. Grabe ang naging kapalit ng perang iyon ate. Halos sirain niya buo mong pagkatao. Kaya malaki ang paghanga ko kay Lorenzo. Kung sakaling muling buksan mo man ang puso mo. Sana siya na lang. Si Lorenzo na lang sana sagot nito. Natigilan ako. Pagkatapos ilang beses akong umiling. Natalia, hindi ako bagay kay Lorenzo. Mabuti siyang tao at may mas karapat dapat na babae ang darating para sa kanya, sagot ko. Hindi ito nakaimik. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga nito, ano ngayon ang plano nyo? Babalik na kayo ng Manila bukas. Kailan ulit kayo bibisita dito sa atin? Tanong nito. Hinarap ko ito at tinitigan. Nasa Japan ang trabaho ko Natalia. Kailangan kong kumayad para sa kinabukasan ni Charles. Huwag kang mag-alala, pipilitin kong makauwi dito sa atin taon-taon. Mamimiss ko kayo, wika ko. Agad itong ngumiti at niyakap ako. Thank you ate. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo sa amin. Isa kami sa dahilan ng pagdurusa mo. Salamat kasi nandyan ka salamat. Dahil muli kang bumalik at sana mag-ingat ka palagi. Wika nito. Nakangiti ko naman hinaplos ang likod nito tsaka ibinaling ang tingin kina Lorenzo at Charles na noon ay paahon na sa dagat. Agad ko silang nilapitan at iniabot kay Lorenzo ang tuwalya. Samantalang pinunasan ko si Charles at ibinalot ang tuwalya sa maliit na katawan nito. Sabay na kaming naglakad pauwi ng bahay. Kinabukasan, maaga kaming bamiyahe paluwas ng Maynila. Mabigat man sa kalooban na muli kong liwan ang mga magulang ko at kapatid ko pero kailangan kong gawin inyan. Hindi pwedeng titigil ako doon. May anak ako at kailangan kong kumayad para sa kanya. Ashley, ayos lang ba na dadaan muna tayo ng ospital bago dumireko ng kondo? Basag ni Lorenzo sa katahimikan sa loob ng sasakyan. Tulog si Charles at pikit-dilat naman ang ginawa ko. Kumikirot na naman kasi ang ulo ko. Inaatake na naman ako ng migraine. Sure, walang problema Enzo. Gusto ko din sorpresahin si Doc. Cheska, nakangiti kong sagot. Agad kaming nakarating sa Amadeo Medical Center. Ang hospital na pag-aari ng pamilya ni Lorenzo at ang hospital na unang naging saksi sa paghihirap ko. Ang hospital din na ito ang naging daan para makilala ko ang mga tunay kong kaibigan. Si Lorenzo at Doc. Cheska, Mama magpapi-check up po ba tayo? Agad na tanong ni Charles habang nakatingala sa mataas na gusali ng hospital. No Charles, may dadaanan lang si Papa Lorenzo mo tapos didireko na tayo sa kondo. Pagod ka na ba? Masuyo kong tanong. Naglalakad na kami sa papasok ng hospital habang nakasunod naman sa amin si Lorenzo. Not yet Mama. Ito po ba ang workplace ni Papa? Tanong nito. Agad akong tumango habang inililibot ang tingin sa paligid. Parang mas lalong lumuwag ang hospital na ito. Hindi kasi ganito ang setup nito noon.
Naglalakad kami papunta sa elevator nang marinig kong may tumawag sa pangalan ko. Wala sa sariling napalingon ako at agad na kumabog ang dibdib ko sa aking nakita. Kung bakit naman sa dinadami-dami ng taong pwede kong makita ngayon, bakit siya pa? Ang taong habang buhay na gustong ko nang iwasan, bakit siya pa ang nandito? Si Ryder mabilis na naglakad papunta sa amin habang tulak nito ang wheelchair kung saan nakaupo si Lola Agatha.